Noong 2022, sa gitna ng tawanan at kasiyahan, nagulantang ang isang pamilya na lulan ng isang cruise ship sa gitna ng katubigan ng Gulf of Mexico dahil ang isang kaanak nila na nagpaalam lang upang magbanyo ay hindi na nakabalik pa. Kaya inalerto agad nila ang pamunuan ng cruise ship. Nagkandara pa ang mga crew na hanapin siya sa bawat sulok ng barko, ngunit ni anino niya ay wala silang nakita. Kaya inalerto agad nila ang Coast Guard. Yung pala, nalaglag ang mama sa malalim at delikadong karagatan na notorious na feeding ground ng mga malalaking pating at nakakalasong jellyfish. Paano siya nalaglag sa barko at paano niya naisahan si kamatayan sa isang tila wala ng pag-asang sitwasyon sa gitna ng karagatan? Yan ang kapanapanabik na kwentong pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Kung oras mo na, oras mo na. Ito ang laging banggit nating mga Pinoy sa tuwing napag-uusapan ang konsepto ng kamatayan. Karamihan sa atin ang naniniwala na ang lahat ng bagay ay may takdang oras, may takdang panahon. Destiny kumbaga. May takdang oras kung kailan ka isisilang, kung kailan ka iibig, at kung kailan ka papanaw. Sa madaling sabi, tila may mas mataas na puwersa na gumagabay sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. At isang patunay na nga ang survival story ni James Michael Grimes sa kung paano tayo inililigtas ng nasa itaas kung hindi pa natin oras. Bago pa man naranasan ng isang aksidente na tuluyang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay, si James Michael Grimes, 28 years old, ay isang batikang construction worker mula Valley, Alabama, USA. Bagamat hamak na mas higit ang kita ng mga construction workers sa ibang bansa kumpara dito sa atin sa Pilipinas, buong taong nagtatrabaho ng maigi si James upang makaipon para sa pinapangarap niyang bakasyon grande kasama ang kanyang buong pamilya. Matapos ang isang taon na pag-grind sa trabaho, matagumpay niyang napag-ipunan ang kanyang pinapangarap. Siya, kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang mga relatives na aabot sa 17 katao, ay inilibre niya ng isang Thanksgiving cruise patungong Cozumel, isang Mexican island na parte ng Caribbean. Lula ng cruise ship na Carnival Valor mula New Orleans, USA. Walang ibang pinagplanong gawin ang kanyang buong mag-anak kundi magsaya, mag-relax at makasama ang kanilang mga pinakamamahal sa buhay. Puno ng kagalakan ang puso ni James nang makita niya ang mga mahal niya sa buhay na nag-i-enjoy sa piling ng isa't isa. Sa isip-isip niya, isa itong perfect na pagkakataon upang i-celebrate ang Thanksgiving Day na pumatak noong November 23, 2022. Isa rin itong magandang selebrasyon upang i-enjoy ang nalalabing araw ng naturang taon. Ang bawat isa sa kanila ay mamamataang masaya habang nanonood at nakikinig sa mga live na banda at kumakain ng mga mamahaling pagkain na minsan lang nila kung matikman. Ngunit ang kanilang tila dream vacation ay biglaang mapapalitan ng isang malaking bangungot sa loob lamang ng ilang oras. Siyempre, sa bawat kasiyahan, hindi mawawala ang kaunting inuman. At dahil pinagpaguran at pinag-ipunan ni James ang pagkakataong ito, sinulit niya ang kanyang pagstay sa naturang cruise ship at nag-enjoy ng maigi. Habang nagdi-dinner ang kanyang angkan, napasarap ang good time ni James at naparami ang kanyang inom ng beer at wine. Sa madaling sabi, sa puntong ito, tila may amats na si James at malakas na ang kanyang trip. Sa katunayan, dahil marahil sa kanyang tama, lumakas ang loob ni James at sumali sa isang air guitar competition doon. Sa naturang mini event, kitang-kita ang galak hindi lamang kay James kundi sa kanyang buong pamilya. Matapos ang kanyang tila malag Guns N' Roses na performance, tinanghal na winner si James sa munting patimpalak na yon. Dahil sa amats ng alak, nanalo siya ng kaunting cash prize at libreng inuman sa isang bar sa cruise ship. Dahil dito, tumungo agad si James sa naturang bar at umorder ng mga alak na hindi niya pa natitikman kasama ang ibang miyembro ng kanyang pamilya. Makikitang nagtatawanan pa rin ang mag-anak dahil sa pinaggagawa ni James sa kompetisyon ng mga oras na yon. Lalong-lalo na ang kanyang 9-year-old na babaeng anak na si Annabeth. Sa naging performance ni James sa stage, nagtatatalon sa tuwa at tawa si Annabeth nang napapanood niya ang kanyang ama. Makikita pang tumatalon-talon ito at pumapalakpak dahil sa excitement na kanyang nararamdaman. Maririnig din ang pag-cheer sa kanyang anak sa kanya na sinasabing, "Go Daddy!" Sa munting isip ng batang babae, isa itong alaalang hindi niya malilimutan hanggang pagtanda. Ngunit ang galak na ito ay maya-maya lamang mapapalitan ng pangangamba, takot at pagkabalisa dahil sa aksidenteng kakasangkutan ng kanyang ama na magdadala ng bangungot sa bata at sa buo nilang angkan na nasa barko.
Matapos matanggap ang kanyang premyo at magtungo sa bar kasama ang ilang miyembro ng kanyang pamilya, nagpaalam si James sa kanila na jijingle lang daw sana at babalik rin. Ngunit sa isang iglap, sa daan niya papuntang CR, biglang nandilim ang kanyang paningin at tila nag-autopilot ang kanyang katawan. Nung siya ay mahimasmasan, gulat na gulat si James sa kanyang kinalalagyan. Habang nilalabanan ng kanyang hangover, palutang-lutang na pala siya sa malawak at malalim na katubigan ng Gulf of Mexico. Dala ng kanyang pagkabigla at pagkalito, agad-agad na nagtatampisaw siya sa tubig upang isalba ang kanyang sarili sa pagkakalunod. Sa kanyang pag-oobserba sa paligid, walang ni isang island o barko ang kanyang natatanaw. Ilang sandali pa, di na umubra pa ang init ng alkohol sa kanyang katawan at tuluyang nanlamig ang temperatura ni James. Hindi lamang yon, kumakalam rin ang kanyang sikmura noong mga oras na yon. Sa madaling sabi, hindi niya alam kung paano siya napunta sa kanyang kinalalagyan at kung gaano katagal na siyang nagpalutang-lutang sa dakong yon. Litong-lito si James dahil ang kanyang performance sa air guitar competition ang huli niyang natatandaan mula sa kanyang pagsampa sa cruise ship. Hindi niya matandaan ang mga sumunod na nangyari pagkatapos nun. Hindi makapaniwala si James sa sitwasyon niya. Wala siyang maalala kung nakarating ba siya sa banyo, kung lumabas ba siya sa deck ng barko o kung aksidente ba siyang napaliyad sa railings ng barko. Sa isip-isip niya, baka nananaginip lamang siya. Ngunit nung mararamdaman niya ang lamig, pagod, gutom at muscle cramps, nakumpirma niya na nalalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ayon mismo kay James sa puntong iyon, hindi niya alam kung gaano pa katagal ang kaya ng kanyang katawan bago ito bumigay. At kung hindi maisasalba si James sa lalong madaling panahon, maaaring mawala ng ama si Annabeth na walang kamalay-malay sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang daddy. Sa loob naman ng cruise ship, kinutuban na ang kanyang kapatid na si Cherie. Ilang oras na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin nakakabalik si James sa bar. Kaya minarapat na niyang i-report ito sa pamunuan ng Carnival Valor. Bagamat kabado na ang mag-anak dahil sa kung napano na si James, iniisip na lang nila na sana nag-blackout na lang siya sa loob ng malaking cruise ship. Ngunit para sa Carnival Valor, isang seryosong report ito na kailangang aksyonan agad. Matapos nilang halughugin ang bawat sulok ng barko at ni anino ni James ay wala silang nakita. Agad na inalerto ng cruise ship ang US Coast Guard. 2:30 ng hapon, nag-launch na agad ng extensive search and rescue operation ang US Coast Guard para hanapin si James. Sa oras na ito, halos 12 oras nang nakababad si James sa tubig. Ayon sa Coast Guard, kailangan nilang suriing mabuti ang halos 11,230 kilometers na radius upang malocate ang kinaroroonan ni James. Kung iisipin, napakalawak ng kailangang suyuri ng Coast Guard, kaya maaaring tumagal ang kanilang paghahanap ng ilang oras o maaaring umabot pa ng araw. Ngunit tila hindi nakakayanin ni James at ng Coast Guard na lumipas pa ang mahabang panahon dahil hindi lamang pagkakalunod, pamumulikat, gutom at mental stress ang maaaring maglagay kay James sa alanganin. Ang area kung saan inilulunsad ang operasyon ay notorious din bilang feeding ground ng mga malalaki, matatapang at gutom na mga pating. Ayon mismo sa magulang ni James, isa pa naman sa mga malalaking takot niya simula pa sa kanyang pagkabata ay ang pagkalunod. Kaya sa puntong yon, habang pilit niyang isinasalba ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglangoy, hinaharap niya rin ng buong tapang ang kanyang phobia. Bagamat tila bakas ng katapangan ang kanyang ginagawa, may panibagong takot ang babalot sa kanya habang siya ay naghihintay pa rin ng rescue sa karagatan. May mangilan-ngilang jellyfish ang pinagpiestahan ng kanyang mga braso, binti at leeg. Naninirahan pa naman sa areang ito ang ilang nakakalasong uri ng jellyfish. Ngunit hindi ito ang pinakakinatakutan niyang mga nilalang sa dagat sa kanyang na-encounter mula sa aksidente. Sa may layong 15 feet, isang malaking palikpik ang kanya nakitang mabilis na paparating sa kanyang lokasyon. Upang i-check kung ano yun, inilublob niya sa tubig ang kanyang ulo at idinilat ang kanyang mata. Sa kanyang sorpresa, isang pating ang mabilis na paparating na palayon. Mabuti na lamang at hindi siya nilapan ng pating at tila naghilaw lamang ito sa kanya. Ngunit dala ng takot, sinipa niya ang ulunan ng pating. Mabuti na lamang at wala pa sa mood magmerienda ang nasabing nilalang at tuluyang lumayo rin ang pating sa balot na balot sa takot na si James. Ngunit kahit kalunos-lunos ang sitwasyon niya ng halos 16 ng oras, gaano man kadelikado ang kanyang kinalalagyan, nanatili pa rin siyang positibo. Ang imahe ng kanyang anak na babae at ng kanyang pamilya ang nagpatibay sa kanya. Ang ideyang kailangan niyang mabuhay para sa kanila ang tila nagbigay ng gasolina kay James upang tulungan ang kanyang sarili mula sa kalunos-lunos sa sitwasyon. Para patirin ang gutom na kanyang nararamdaman, isang tangkay ang kanyang nakita na palutang-lutang sa dagat. Sa pag-aakalang kawayan ng naturang stick, kinain niya ang laman nun.
Ayon mismo kay James, mas mabuti nang may laman ang kanyang tiyan kaysa mamatay sa gutom sa gitna ng karagatan. Ilang oras pang nagpalutang-lutang si James hanggang sa sumapit na ang takip silim. Dito ay dumoble ang kanyang takot dahil tila mas imposible na siyang mahahanap sa gitna ng dilim. Patuloy pa rin siyang nanalangin na sana ay may himala, na sana ay hindi maagang maulila ang kanyang anak na si Annabeth. Hanggang sa isang sandali, sa kanyang pagtalikod, namataan ni James ang dalawang sasakyang pandagat. Walang sinayang na panahon. Dali-dali siyang lumangoy patungo sa direksyon na pinanggagalingan ng mga yon. Kahit na halos lupaypay na ang kanyang katawan at balot-balot ang kanyang balat ng sunburn, buong tapang niyang nilangoy ang Gulf of Mexico para lamang makita muli ang kanyang pamilya. Kahit na sobrang baba na ng temperatura ng kanyang katawan na nagpataas ng tsansa ng hypothermia, hindi inalintana ni James ang panganib para lamang makapiling ang kanyang minamahal na pamilya. Sa puntong ito, mahigit 20 hours na si James na nakababad sa tubig. Nang siya ay makalapit sa dalawang barko, hinubad niya ang kanyang mga saplot at iwinagayway ang mga yon habang nagsisisigaw ng tulong upang makuha ang atensyon ng mga rescuers. Ilang sandali pa, tila may isang malayong tinig ang naririnig ng mga tao sa mga barko. Dahil gabi na, minarapat nilang buksan ang kanilang mga flashlights upang hanapin kung saan nagmumula ang tinig na yon. Ilang sandali pa, nakita nila si James sa hindi kalayuan na winawagayway ang kanyang mga damit. Dahil dito, gamit-gamit ang megaphone, sinabi ng rescuers kay James na sa loob lamang ng 15 minutos, may darating na tulong sa kanya. Dito, tila napaiyak si James sa tuwa. Alam niya sa sarili na unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Matapos ang maigsing paghihintay, isang Jayhawk helicopter ang nagpaikot-ikot sa himpapawid. Tinatansya pa ng Jayhawk ang posisyon ng lokasyon ni James at ang diskarte nila sa pag-rescue sa kanya. Matapos na ma-finalize ang plano at na-pinpoint ang eksaktong kinaroroonan ni James, agad na iniradyo ng mga rescuers sa kanilang mga kasamahan na we found him, he's in the water. Mula sa Jayhawk helicopter, isang rescuer ang ipinadala upang sagipin si James sa tubig. Ayon sa naturang rescuer, maaring segundo na lamang daw ang nalalabi bago tuluyang bumigay ang katawan ni James, dala ng maghapong paglangoy sa dagat. Ayon sa rescuer, ang unang-unang banggit daw ni James sa oras na siya ay ma-rescue ay wala daw siyang suot-suot na damit. Pabirong sagot naman ng rescuer sa kanya ay hindi yon problema. At sa oras na na-secure na ng rescuer ang life jacket kay James, bigla nang nag-collapse dala ng pagod ang padre de pamilya ng mga Grimes. Nang maisampa si James sa helicopter, agad na iniradyo ng rescuers sa kanilang mga kasamahan na we got him at agad-agad na nagtungo sa emergency medical services ng New Orleans Lakefront Airport. Ayon sa statement na inilabas ng US Coast Guard Search and Rescue Coordinator na si Lieutenant Seth Gross, masaya sila sa kinalabasan ng naturang operasyon. Ayon din sa kanya, pasok naman sa standards ng Coast Guard ang safety barriers ng naturang cruise ship. Sa kanyang talumpati, pinaaalahanan niya ang lahat na kung sakaling sasakay ang sinuman sa isang cruise ship, ay maaari sanang wag nang umakyat sa mga railings, lalo kapag nakainom, upang maiwasan ang mga gantong uri ng insidente. Kumilos rin ang Carnival Valor at itinigil ang kanilang paglalayag upang suportahan sana ang isinasagawang rescue operation noon kay James at ipahiram ang kanilang assets sa mga kinauukulan. Ngunit hinold lamang ng Coast Guard ang naturang cruise ship habang isinasagawa ang operasyon. Mabuti na lamang at naging matagumpay yon at binigyan rin ng clearance ng Coast Guard na magpatuloy ang Carnival Valor sa kanilang orihinal na ruta. Ang care team naman ng Carnival Valor ang nag-assist at nangalaga sa mga kamag-anak ni James habang sila ay on board pa sa naturang barko. Matapos na maisalba sa tiyak na kapahamakan, nanatili si James sa ICU upang makarecover sa physical at mental na trauma na kanyang naranasan habang nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa gitna ng karagatan. Ayon mismo sa kanya, hindi niya pa oras talaga mamatay. Nung mag-isa siya sa tubig, hindi siya nalunod. Nung lumalangoy siya maghapon, hindi siya bumigay. Sabi mismo ni James kapag sinalin sa Tagalog, na sa akin ang Diyos sa lahat ng oras. At nagpapasalamat daw siya sa Panginoon dahil binigyan siya ng ikalawang tsansa na makita muli ang kanyang minamahal na anak at pamilya. Nang magbigay siya ng panayam sa isang TV station, sinuot niya ang parehas na pantalon nung sila ng kanyang pamilya ay nag-celebrate ng Thanksgiving sa loob ng cruise ship. Sa kanyang pagdukot sa kanyang bulsa, isang fortune cookie note ang kanyang nakita at may nakasulat na, "Life is a beach, enjoy the waves." O sa Tagalog, ang buhay ay parang dagat, maglibang ka lang sa alon. At ayon mismo kay James, minulat siya ng katotohanan ng kanyang survival experience. Pinarealize umano ng aksidenteng yun na marami siya mga bagay na hindi pinahahalagahan. At kahit nakamuntika na siyang pumanaw, gusto niya pa rin sumakay sa cruise ship muli para magsaya kasama ng kanyang pamilya. Dahil sa dalawang rason. Una,
Hindi naman daw talaga niya na-enjoy ang unang cruise tour na kanyang nasalihan. Pangalawa, maiksi lamang daw ang buhay, kaya mas mabuti daw na iukol yon sa mga taong pinakamamahal niya, ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni James sa interview, "It was a Thanksgiving to remember. It wasn't my time to die." O pag sinalin sa Tagalog, isa yung Thanksgiving na hindi ko malilimutan at hindi pa yon ang aking oras para mamatay. Minsan, dumadating talaga sa buhay natin ang mga alanganing sandali na susubukan ng iyong katatagan at pananampalataya sa Diyos. At sa oras na dumating yon, huwag kang bumitaw, idol. Kapit ka lang hanggat kaya. Tulad ni James Michael Grimes, matatapos din ang pagdurusa mo at may sasalba sa'yo bago pa man maubos ang kahuli-hulihan mong lakas. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.